Ako nga pala si Sergeant Domingo N. Ulep, 621180. Nadestino na naman ako dito sa sa 17 na ibina. Nagkaroon ako ng enkwentro dito sa Danipa. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mga nakalaban dyan at baka balikan ako. Kasama ko si Franco, si Robinson. Kailan yan, Master? I-detalye mo, ha? 1977, Ito na naman ang isa i-share ko. 1977, mga 1979. Diyan sa Danipa. So, dito na yan. Wala. Dito na, ngayon. Ano ang kalaban mo pala si... Nakasama ko si Franco doon sa enkwentro. Ano naman ang kalaban niyan? NPA. Pena. Oo, NPA na. Kasi ganitong nangyari eh. Nandun kami, nagbabasketball. Meron yung nagtitinda ng ng mga tinapa at saka bangos. Sir, sabi niya doon sa batalyon, may nakita akong sundalo doon Bakit may babae bang sundalo? Sabi niya, naku, NPA itok ako. O, nagbuo kami. Ang team leader namin ngayon, si Lieutenant Balilla. Nainkwentro kami ngayon dyan. Nakakuan kami ng isang... I-ano mo. Okay, nagbuo kayo. Oo. May info. Ito may kalaban doon. Katapos may info. Nag-info dyan, sabi niya, yung nagtitinda ng yung bangos. Kasi barangay eh. Sinabi niya na may sundalo palang babae. Ako yung ito, sabi ni Lieutenant Balilla. Nagbuo kami ngayon yan. Napunta kami ngayon doon sa barangay na yun. Huwag ko nang sabihin yung Na-enkwentro kami ngayon. Itong kasamaan namin na isa, kahit yung kasamaan ko, hindi ko na sasabihin dahil nandun nakapag-asawa doon eh. Umakyat nga rin sa santol. Nakita niya may naliligong babae. Bakit may 45? Pero wala pang putok yun, ha? Wala pa. Ngayon, sabi niya, babae. Di, alam mo naman ang mga sundat. May 45 doon sa malaking bataw. Naliligo. Tapos, doon sa bahay, dalawang bahay at saka manukan Yung pagtarak ng dati manok. Di ngayon, may lumabas na ka-importin. Kalaban. Yun, bagbagan na ngayon. Bagbagan. Tapos, namatay yung dalawa. Ang namatay yung taga-Baggaw yung isa ay taga Piñablanca yung isang namatay na commander. Saka marami kaming nakuha doon na yung pag-inject, pagbunot ng ngipin, mga gamot. Yun, nakuha namin. Dinala na namin yung mga patay doon sa munisipyo. May isang importin yung namin nakuha. Nagtakal din yun. Palitan na. Dahil ilog ito eh. Nagkakapalitan kami. Lumaban din sila. Lumaban sila. Matagal. May kwan dito eh. Yung dito kami nag-iltag kami. Pero yung tumakbo sila doon, wala silang tinamaan doon. Yung sa isang team. Kasi walang ranger doon eh. Sa isang team eh. Sa amin dito, si Abalo, Sako, Flores. Ano pa yung iba kong kasama? Hindi pa ranger si Franco nun. Tatlo lang kaming ranger nun doon. Ganun. Anong resulta mo? Wala, hindi man kami nakakuha ng kondon. Commendation man lang o medalya. Isang important lang kasi nakuha namin eh. Balik out. Balik out. Dalawa. Dalawang patay. Oo, dalawa. Pero pag sa NPA, parang kampante ka na. Oo, ibang labanan dito. Ang labanan lang dito kasi, alam mo, ang laban dito sa Mindanao, talagang face to face, Pero ang laban dito, strike withdraw ang labanan ng mga NPA dito, ambush. Kaya ang daming namatay din na 21st diyan sa Cagayan. Dahil galing Mindanao ito. Di nila alam na mas matindi yung mga kalaban dito. Puro ambush, hindi... Face to face. Oo, hindi kagaya sa Mindanao na talagang bagbagan. Oo. Dito nga ambush, mamamatay ka, wala na. Oo. Tapos magkaroon na naman magre-retraining kami ngayon sa papunta na naman sa Tarlac, 79, retraining na naman doon. Tapos may dumating naman sa amin na second class trainee. Sabi yung batalyong commander ko, Rinulep, sir, i-orient mo nga itong mga second class.
Eh ngayon, dinuriin ko. Ayun pala, hindi namin alam na meron palang conference ng mga NPA dyan sa Central Luzon. Eh kasama ko ikuan, 6 na second class training, ako lang ang SR. Nakasalubong namin, hindi nagpaputok yung mga training, ako na lang nagpapaputok. Sabagay nakakuha kami ng isa, at saka isang important na naman. Ang daming mga bigas, ang daming mga pranela, mga sardinas. Katapos yung mga kumot na pranela, tsaka yung mga damit na yung Anong Putsin. sabihin na i-orient? yung i-orient mo sa mapa. Yung yung parang foot patrol. Parang ipasyal mo sila. Pasyal ko lang. Yeah. Terrain. Para kahit na sila nang magpatrol, alam na nila kung saan sila. Eh ngayon, nung during patrol kayo, Nung tumatawid kami doon sa ilog, napunta ka na ba doon sa kampong, yung Camp O'Donnell? Doon sa training unit, doon sa O'Donnell River. Hindi, kung pa nun ng Amerikano yun. Kampo pa ng Amerikano. Di, tumatawid kaming ganon. Hindi pa namin nakita yung mga kalaban. Nung nakatawid kaming ganon, may maingay. Napakarami nila yung dala-dalawa. Nagtago kami muna, dala-dalawa. Hindi mo man mabanatan. Kasi, hiwa-hiwalay sila Nung matapos ng enkwentro, merong naiwan na isa, tsaka isang important. Kaya lang, kung lumaban sana yung makasamahan kong trainee, marami kaming nadali. ikaw lang. Ako lang ang bumabanat Yun ang pinakamahirap kung sana naman binigyan ako ng isang SR din na kasama ko. Kasi kahit siya sabi mong mag-maneuver sila, nakaganon lang sila. Siyempre, unang-una nilang enkwentro yun Training kayo. Oo. Hindi pa nila alam ang Kasi mag-i-stroke pa lang ang mga yun Kaya lang, i-orient mo, sabi ni Captain Balaba. In-orient ko sila. Napalaban naman kami. Ba't hindi kayo na outnumbered? Outnumber kami kung lumaban sila lahat. Nagtakbuhan naman. Nagtakbuhan din sila. Ang alam nila marami kami. Kasi hindi kami nakikita dahil matataas yung talahib Yun ang istorya ko dito sa sa pagka-army ko. So, ilan yung nakuha nyo doon? Isang Armalite at saka isang tao lang. Pero yung isa, hindi nag-surrender doon sa doon sa Concepcion Tarlac kay Mayor. Natakot siguro, ayaw mag-surrender sa amin. 24, 1977. Training noon, meron yung kidnapping, bank robbery. Ngayon wala na. Meron talaga yon. Talagang totoo yung ginagawa mo. Pupunta ka talaga sa bangko. Ano ibig sabihin bangko? Papasukin mo yung bangko, ibang robbery mo. Kaya lang, ikikasing pa ninyo. Ang nakakaalam lang doon, yung yung manager. Yung lahat hindi na nakakaalam, manager lang, kakausapin Pagkatapos sa makuha na, ibabalik na yung pera, yung makukuha nyo. Ano kung may mga Meron talaga. hindi kayo mag-graduate? Graduate din, kasi talaga yun yung subject ninyo. So, kunwari, i-hold up niyo. Bangko talaga. Kukunin mo yung pera. Ganun yung training dati sa Dati, oo. Kaya lang inalis yan kasi marami noon balita na ang gumagawa talaga yung mga discharge na Ranger. Scout Ranger. Kaya inalis, ipinalit yung sniping. Sniping. Oo. Anong tawag sa training niya? Sa Scout Ranger, Hindi, I mean yung mga kidnapping na yan. kidnapping. Kasi yung sinabi nila sa amin noon, Slide roll. kunwari, kung yung matatalo na yung gobyerno natin at wala ng pagkain, yun ang gagawin ng Scout Ranger para maipakain sa mga military. So, yun yung turo sa inyo noon. Noon. Sa ako sa Tanay ako nag-training Is RTO pa nun.
Ano yung hindi mo makalimutan nung nagtitraining ka, Master? Maliban doon sa... Yung hindi ko makakalimutan yung memory training eh. Bakit ano yung memory training? Napakahirap eh, nagkukang kayo, yung may subject kayo. Kunwari may papasok kayo, yung nag-aaway. Nag-aaway sila, katapos mawawala yon. Kinabukasan, meron na naman yon. Meron na naman. Katapos, kukuha ng baril nung isa, puputukan niya, yung putok pala na yun, yung blanco, kaya lang yung may hawak na, yung isa, yung kaaway niya, kahapon, may hawak na yung parang dugo. Igaganon niya, tapos dadapa. Di siyempre kami naman, buwan na kami kung saan-saan kami nagsusulputan. Kumbaga ipapakita, mga instructor ninyo yan. Mga instructor, mga AI. Kunwari, nag-aaway sila, nagsisigawan, pero hindi namin pinapansin. Kumbaga sa harapan ninyo pinaparinig. Pinaparinig nila na parang nagtutulakan doon sa mismong sa mismong harapan ninyo, nagtutulakan. Pagkatapos, kunwari, yung instructor naman, tama na yan, may mga estudyante. Sabi, pagkatapos, kinabukasan, gagawin na nila yun. Siyempre, hindi namin alam kung saan kami tumatakbo. Gagawin nila ang alin? Yung puputokan niya, yung blanco naman pala yung puputok, kaya lang, dadapa talaga yung yung kaaway niya. Yung parang nag-away sila tapos Memory training, oo. Katapos, di kung saan-saan na kami pumunta, sisigawan na kami babalik. Katapos makikita mo ngayon sa blackboard, memory training lang pala. Inaalis nila yung nervyos namin. Diyan na ang training noon. Sa SRTO sa Tanay. Gaano kahirap yung training ng 1977 kasi plus 24 is napakatagal na yan. Alam kong may mga hazing pa. Libre talaga yung pagka nagkamali ka, bubuntaling ka talaga. Kasi kung mo naman yun dapat pumasok ka doon, disiplinahan mo yung sarili mo. Pumunta ka doon, tanggapin mo kung ano mangyayari sa'yo. Kasi determinasyon na ang yung isipan mo doon, talagang pumasok ka, kung ano mangyari sa'yo, tanggapin mo na. Pati yung pamilya mo, tatanggapin nila kung ano mangyayari sa'yo. Pag-watch mo Ranger ka? Oo. Ganon ang kalakaran nun dyan. Napakahirap talaga. So baka yung suntukan, normal lang yan sa inyo? Ay, normal lang yan. Normal lang yan. Padel. Normal lang yan. Ano yung hindi mo makalimutan sa instructor? Masaya, kukulit. Hindi, kasi yung, alam mo kasi sa pagka-EI ka, dapat magaling kang magpatawa para hindi makatulog yung mga estudyante mo. Hindi, bago yan, naging instructor ka rin. Oo, kasi nag-schooling ako ng NCO, instructor course Doon sa 5th Division. Kami ang first kauna-unahan na NCO instructor course. So parang kayo na rin. Kasama ko rin si Master. Kasama ko doon sa Tarlac. Parang dami nyo rin na-handle doon. Yung anong class ang handle natin noon na 7, 53, 70. sa ISROC naman, kami ang tagatanggap nang galing dito sa 5th Division, galing sa GHQ, doon lahat bagsak sa 5th Division noon. Mag-ISROC. Babalikan ko tayo sa doon muna tayo sa kwentong training na ikaw yung estudyante ng 1977. Mayroong time ba na sobrang hirap i-survive na araw nung nag-ranger ka? Oo, mahirap kasi ganitong nangyari sa akin. Nung pumasok ako dyan, mga 3 months siguro, inubo na ako noon. Kaya lang si Lieutenant Pasqua, Buddy Boy, sabi niya, Classmate mo? huwag kang mag-quit. Nakakahiya tayong team kung may uuwing isa. Doon sa 5th Division. Kasi doon sa 5th Division noon, may representative ng 21st, may representative ng 79B. Doon sa 21st IB, si Lieutenant Lim Cauco, ang team leader nila. Doon naman sa 17, sa amin sa 17, si Lieutenant Pasqua. Yun ang mga namin.
Karamihan na, Bisaya. Kami lang ang hindi siguro. Kaya, May time na, kaya alam mo kung bakit ako nag-ranger. sige, Ganito eh. Nung galing ako sa Cotabato, na-transfer ako sa 79B. Ngayon, pag kumakain kami doon sa sa lamesa, ng ranger, go out. Sinasabi nila ng mga ranger, ang habang mga buhok. Sabi ko naman, itong mga ranger naman ito, bakit ganon? Hindi naman kami tinuturuan ng magandang ugali, ako. Kaya napilitan akong nag-ranger nung sinabi nila na may isang team sa 79B, voluntary na ako para magpahaba rin ako ng buhok at magpapugi ako. Kasi ang pupugi nila yung mahabang buhok eh. Kaya gustong-gusto ko naman na tinitignan nila pagka naka-uniforme sila, may tabak, may musang. Meron nga silang nakitang may tabak na naglagay. Tinanong nila kung ranger talaga siya. Hindi pala ranger, kundi airborne naglagay. Inalis nila. Ay, ganun pala kako. Maganda talaga sa ranger. Sasama na rin ako kako. Yan. Isang team kaming pumasok dyan sa sa SRTO sa Tanay. Oo. Parang nagustuhan ko na rin. Ang hirap talaga ang training dyan sa Tanay dahil mataas yung inaakyat mo lalo dun sa yung pangalan, yung gawaan ng simento. Ano ba ang pangalan nun? Yung gawaan ng simento doon? Doon ka nag-training Midland. Oo, yung Midland. Ang haba. Tapos magang umaga, andyan na si General Cano. Siyang magja-jogging sa amin. Paano mo yun? Paano mo tatalunin ni slow motion mag-jogging? bakit slow motion? Iwan ko, basta sinusundan namin, ang haba ang namin, ang inaakyat namin. Diyan sa Tanay, hindi ka pa napunta sa Tanay? Oh, hindi ba ang haba yon? At saka noon yun, wala kang makitang hindi maganda ang Tanay noon, puro lahiban. Camouflage daw. Kaya hindi sila nagtatabas sa daan-daanan lang ang Tsaka doon sa pagtirinyan doon, malalaking bato, nakakaawa ka. Lalo yung yung body tibran, napakahirap. Ang daming nakuan na paa dyan sa amin. Mahirap bang i-survive ang ranger nung panahon niyo? Oo, mahirap. Mas maganda ngayon dahil hindi maganda yung tinatakbuhan. Hindi kagaya doon sa Tanay. Ang pinakamahirap kasi na pagtirinyan ng Scout Ranger, yan sa Magsaysay at saka sa Tanay. Ganyan ang kalakaran noon sa Scout Ranger. Ano yung One Master of Military na? Nung ikaw naman ay instructor na, ano yung hindi mo makalimutan sa mga estudyante? Yung hindi mo makakalimutan sa mga estudyante mo, yung nagagalit, pag nakatalikod ka, naririnig mo yung, putang ina mo, mag-graduate lang kami, bubugbugin kita. Yan? Oo, paparinig naman sa iyo eh. Kaya lang, wag mo nang intindihin yun. Talagang galit lang sa kaloob-looban ng puso nila yon. Pero pag nag-graduate na sila, ala na yun. Iiyak na yan. Iyayakapin ka pa. Salamat, sir. At tinuruan mo kami ng magandang disiplina. Oo. Ano pakiramdam ng master na isang estudyante at magpasalamat? Iyayakapin ka. Mapapaiyak ka pa eh. Lalo kung nagpapaalam na sa iyo. Yung hirap na dinanas sa iyo, magpapasalamat pa rin sa iyo. Yun yung talaga. Nakasarap sa Oo, ganun talaga. yung balikan ka ng Oo. salamat. Salamat, sir, sabi nila. Lalo kung makikita mo, naglalagay na siya ng naglalagay na ng mga pack nila at uwi na sa Bisaya, kung saan-saan na sila uwi. Parang kasakit yung dibdib mo rin na nakikita mo yung matagal mong kasama sa loob ng 6 na buwan, nakikita mo siya, tapos bigla kayong magkakahiwalay. Masakit talaga ang loob mo. Ganon din siya. Iyak eh, gaganon pa sa iyo eh. Doon ka na, yung parang nakukuha na yung, ba yan? Ibig kong sabihin, yung, kung yung tibay ng loob mo,
lumalambot dahil sa Human. nakikita mo na yung estudyante mo na nagpapaalam na sa'yo dahil ibinigay mo na yung tulong at training na alam mo para sa kanya. So yung parang ultimate goal talaga na. Matagal ako na naging EI. Kaya lang, alam mo, siyempre, pagka, kung saan-saan ka na rin madestino, kung kinakailangan ka na sa unit mo, ibabalik ka na. Nung na-defunct na yung Scout Ranger Company, ibinalik na ako ngayon dito sa 17 Navy. Pero balikan natin yung enkwentro ko noon doon sa Kwan, sa Mindanao. Kwan na, naalis na kwan na tayo sa military. So nag-retired ka na. Oo, nagkwan naman ako ngayon. Yung lumaban akong barangay captain. Panalo ako ngayon. Oo. Oo. Pang-isa, panalo. Pangalawa, panalo ulit. Ngayon, nung kulang na yung eleksyon na ng Sangguniang Bayan, kulang sila ng isa. Pinuntahan ako ni Mayor Silverio. Sabi sa akin, Pangor, alias ko kasi Pangor eh. Pangor, sabi niya, gusto mong magsangguniang bayan? Ayaw ko sir, kasi maoperahan yung anak ko. Hindi, sabi niya. Pirmahan mo na lang yan. Sabi, tingnan ko yung COC ng pinirmahan ko. O, sige, laban na. O, sa awa ng Diyos naman, panalo naman sa sangguniang bayan. So nanalo. Oo, panalo. Katapos, hindi na ako lumaban dahil nagkaroon na ako ng sakit, di na ako makalakad. Kasi alam mo, ang politiko, ganito yan. Kahit na isang bahay lang, napakalayo, pagka sa house to house, pupuntahan mo, ang madatnan mo lang yung isang aso, kakagating ka pa. So parang pinili mo pa rin talagang ituloy yung serbisyo mo sa paglilingkod sa bayan. Oo. Pagitan naman, magiging Oo. Pero ano doon, Master? Ano yung pinaka sobrang nanibago sa'yo? Hindi, kasi sa military, iba ang sitwasyon sa military, iba naman sa sibilyan. Kasi sa sibilyan, ang pinakamaganda dyan, pwede mong pagsabihan sila ng ganito ang gagawin ninyo. Gusto nila. Sa military naman, sa disiplinado. Disiplin mo sila tuturuan. Iba. Kasi doon sa pagkakapitan mo, diyan ka mai-stress eh. Lahat ng problema ng barangay, sa iyo lahat, away ng mag-asawa. O, pagka may nagkasakit, mangingi sa'yo. Kung walang bigas, wala akong iluluto. Kahit na iluluto mo na lang, bibigay mo. Ganon din sa Sangguniang Bayan. Mas marami ka ngayon tutulungan sa Sangguniang Bayan dahil lahat ng nasasakupan ng bayan, pumupunta sa iyo. Pupunta sa iyo talaga. Jen. Ganon talaga ang mas iba ang pagkaiba ng military to civilian. Alam mo, hindi ako marunong iba yung pagsasalita sa sa civilian kaysa yung pagsasalita mo sa military. Alam mo, ang ginawa ko nung bago akong kapitan, nagiging Biblia ko yung local code. Kasi nandun lahat ang problema ng bayan, makikita mo doon kung ano yung gagawin mo. Ganun ang Ganun yung pagiging buhay mo. After mo. Ganun lang talaga. Pero anong Master? Kung may mensahe ka, Master, kasi alam kong naglingkod ka sa bayan ng tapat. Nagsakripisyo ka sa ating bayan. Yung totoo. Hindi ka pa. Kung magbigay ka ng mensahe sa ating mga kabataan ngayon,
yung mga Muslim, Mm. may mga ano pang nila, nag-aaral. Ano yung message mo sa Ang masasabi ko lang sa mga kabataan ngayon, igalang ang nakakatanda sa iyo, lalong-lalo na yung mga magulang mo. Dahil sila, ang magulang mo at silang nagbigay ng buhay mo, silang nagpalaki sa iyo, dapat mahalin nila. Lalong-lalo na sa pag-aaral, wag na silang mag-atubili na kung ano-anong pinupuntahan nilang hindi magandang buhay. Lalo ng droga. Oo, yan ang iwasan nila. Kasi ang pinakamahirap dyan, pinaaral ka nga ng magulang mo kung saan ka man pumupunta. Binibigyan ka ng pera, iba naman palang binibili mo. Binibigyan ka ng pera para lang sa project mo sana. Kaya kayong mga kabataan, kung narinig ninyo ako, mag-aral kayo ng mabuti para sa kinabukasan ninyo. Ayun lang. what if gusto niyang sumunod sa magiging isang Ayun. Kung yung mga gustong sumunod sa aking yapak na naglingkod sa pagkasundalo at sa sangguniang bayan at sa pagkakapitan, ganito lang ang gawin nyo. Disiplinahan ninyo yung mga sarili ninyo para ma-achieve ninyo yung gusto ninyo sa kinabukasan ninyo. Ganun lang naman yun.